Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga mahal na OFW. Sana ay nasa magandang kalagayan po tayong lahat ngayon. Ang topic po natin ay about sa kung paano, kung magkano ba ang kikitain sa isang lechon manok outlet. Sa isang lechon na outlet, magkano ba yung ating kikitain? Kasi ang dami ding nagtatanong kung magkano dahil ang iba din walang ideya. So, para talaga ito sa mga baguhan na nag-inquire. Para magbigyan ko kayo ng idea kung paano ba or kung magkano ang kikitain sa bawat isang lechon house. Sa mga interested magiging partners, i-text or i-message nyo ako dyan sa aking number na nasa screen. Kasama rin natin i-discuss ang ating gastusin. So, yung gastusin natin ay rough estimate lang natin kasi depende naman yan sa inyong mga outlet. So, ano ba yung mga gastusin sa isang lechon manok outlet? No, sa atin lang, ngayon, as of now, pag mag-avail kayo sa ating package or partner package, ngayon, hanggang August 30, ang ating partner package ay 70K. So, mayroon ka na dyan griller at mga gamit. So, bali, ang bibilhin nyo ay ano na lang, ang additional na expenses nyo ay yung ano nyo, yung since may griller na tayo, di ba? So, at mga gamit. So, yung additional yung bibilhin ay yung freezer na lang at saka yung cost of repair ng inyong tindahan. Kasama na doon yung signage, kasama na doon yung deposit nyo sa tindahan, yung mga advance rental. So, yung signage, estimate natin pag gawa na yung pwesto. Siguro nasa average na lang natin nasa repair na lang kasi gagawin nyo kasi rerentahan nyo na so gawa na yon. Kumbaga gagawin nyo ay pipinturahan nyo lang, lagyan nyo ng chimney. So cost of repair gagawin na lang nating 50 to 70 materialis na yan at labor. So 70 plus yung package natin na 70K partner package, so 140 na. So yung freezer palagay na natin, kasama na yan doon sa 70K. Bali rough estimate natin ay nasa 150 to 200. Pag may 200,000 ka ngayon available ay pwede na yan. May kunting sobra na yan pang kahit na kasama na doon yung pambili ng manok, yung mga materialis na kukunti, mga gamit. So, kasya na yan yung 200. Basta yung pwesto na kukunin nyo ay gawa na siya, kunting na lang. Repair na lang doon sa harapan at sa mga signage. So, more or less, sa isang gastusin ng isang lechon house na katulad sa ating ginagawa, kung makita nyo dyan sa ating mga videos, yung naka-enclose sa isang store, hindi yung outlet, hindi yung outdoor griller, yung maliit lang na griller, may salamin, tapos may chimney, tapos nilagay sa labas ng tindahan. Hindi yung ganun. Yun, outdoor griller yun. So, sa atin ay lang yun, binibinta lang na sa atin ng outdoor griller is 50K. So, na yun, kumpleto na yun, kaso lang ilagay nyo lang sa labas. Yung sinasabi ko na gastusin na 200K, yon, bali yung katulad sa mga nakita nyo sa ating mga store, yung indoor griller inilagay natin doon sa loob ng tindahan. So kasama na doon yung paggawa ng chimney. Yung griller naman natin yung indoor, kaya yung kasama sa package natin ay yung indoor griller na walang salamin sa gilid. Doon natin ilagay sa loob ng store, and then sa harapan doon tayo maglagay ng salamin para mainam tayo doon kumikilos sa loob na yung griller natin ay open siya. So nakatalukbong doon yung chimney. So sa harapan doon nandoon yung salamin. So kung makita nyo ganyan yung istura natin sa ating mga sinasabing mga tindahan na worth 200K. So kasama na yan doon ang ating package, no? So paano pa ang yung sa puhunan natin na 200K, kailan kaya yan mababawi? So yan ang magandang
Magandang pag-usapan. So, although meron na tayo dyan sa ibang videos natin, meron tayo dyan computation, yung tinatawag natin na ROI or Return of Investment. So, ngayon, ipapaliwanag po natin ng maayos para magkaroon kayo ng idea na kung mag-invest kayo or yung kapital nyo na 200,000 sa lechon manok business ay kailan ba ito babalik? So, return of investment pa rin yung specify lang natin dito ngayon kung magkano ba ang kikitain sa bawat isang manok na ibibenta. Okay, no? So, mag-base tayo ngayon sa presyo. Yung current price ngayon sa manok dito sa Cebu ay 150 per kilo. So, yung nililitson natin na manok is 1 kilo. So, kayo din, kung maglilitson kayo, para mas madali mag-costing, yung kukunin yung manok ay nagre-range ng almost 1 kilo. So, mag-range yan mga 950 grams o to 1.05. So, ang average niyan ay mga 98 grams to 1 kilo. So, palagay na lang natin yung manok na ibibenta natin ay yung 1 kilo na lang talaga. So, lalampas mo yan, 1.1, 1.2. So, lalaki din yung costing natin. Di ba? Lumalaki din ang ating costing. So, sa 1 kilo na manok, pagbili natin yan ay 150. So, yun ang ating puhunan. So, since yun ang average. So, pag nag-average siya ng 1 kilo at binibili natin yan ng 150 per kilo, so yun ang costing niya ng ating manok. So, ano ba yung mga dagdag gastusin yan? So, yung ng uling, yung mga timpla, yung kukumpute natin yung bawat gastos ng isang manok sa pagluto, yung uling, yung panimpla, yung mga pambalot niya, yung mga kasama na doon yung sauce. So, sa atin, since matagal na tayo, mayroon na tayong standard na computation dyan, sa isang lechon manok, mag-add tayo ng 20 pesos hanggang 30 pesos. Kasama na doon yung uling at saka yung mga panimpla. So, kung bili natin sa ating manok ay 150 plus 30 pesos, gawin na lang natin 30 pesos para safety kayo. Kung mayroon pa kayong halimbawa, yung mga pambalot nyo, yung mga packaging nyo ay medyo high-end, medyo maganda, binibili nyo tag 5 to 10 pesos. So, at least, gawin na lang natin ng plus 30 para at least safe kayo sa inyong additional cost. So, yung cost na yan ay bali hanggang maluto na siya. Kumaga, nung binili natin ng isang manok, tapos tinintimplahan natin, tapos lulutuin natin, yun na, doon yung uling, di ba? Tapos binibinta natin, kasama na doon yung pambalot or packaging, yung timpla, yung ini-inject natin, panglasa, pasarap ng manok, and then yung sauce, kasama na doon, and then yung, siyempre, uling at saka kuryente. So, kasama doon yung additional cost ng ating lechon manok. So, all in all, gawin nating 30 pesos para safety kayo. So, yung average natin talaga dyan ay magiging 20 pesos to 30 pesos. So, kung bili natin sa manok ay 150, no, di ba? So, 150 plus 30. Instead of 20, dito lang tayo sa 30 para safe na kayo na in case medyo lalaki yung expenses nyo. So, 150 pesos cost ng isang kilong manok plus 30 pesos. So, magiging 180 na ang inyong total cost ng inyong manok nung ito'y ibibinta na. Diba? So, 180. So, magkano naman ang ating retail price? So, yung retail price nyo ngayon, halimbawa, ay 290 or 300. So, gawin na lang natin example yung dito sa amin ngayon. Dito sa, sa retail price ko natin ngayon. So, since, this year, kahit bumaba man yung presyo, tumakyat man yan, tumaas, or almost 2 years na yan. 2 years na yan yung presyo natin. 280 pa rin. So, ganyan yung retail price dito. Kahit bumaba man yan or minsan tumaas, umabot kasi minsan ng 185 yung kuha natin. So, nagiging plus pa yan 30. So, 180 to plus 30, nagiging 210. So, binibenta natin at 280. So, yan tandaan nyo. Basta yung presyo ng manok ay variable. Tulad last month, umabot ng 130. So, yung selling price pa rin natin ay 280. So, halimbawa, umabot yun ng 130. So, binibenta natin, umabot ng 130 plus natin yung cost ng ating additional cost
30 pesos, so nagiging 160. Di ba? So, binibenta natin at 280, meron tayong gross na 120. Since 280 less 160, meron ka ring net na 120. Now, kung ibenta mo ito sa katulad ngayon na presyo na 150 pesos per kilo, ibenta plus 30 na cost ng inyong additional cost ng ating lechon manok, yun ang tinatawag natin cost to sell, or yun nga, cost to sell. So, 150 plus 30, so 180. Binibenta natin at 280. So, meron tayong 100 pesos. So, 280, yung retail price natin, less natin ng 180 na puhunan, meron tayong gross na 100 pesos per piece. Okay. So, 100 pesos per piece, halimbawa lang, nakabenta ka ng 20 piraso. So, meron kang 2,000 per day. Kung average mo ay 20 pieces or 20 piraso na lechon manok ang mabibenta mo. So, 2,000 yung ano mo, dahil 20 yan. So, less 20 times 100. So, meron kang 2,000 a day. Times mo yan ng 30 days. Times 30 days sa 2,000 is 60,000. Yun ang ano mo. Yun ang gross mo na profit. Gross profit pa tayo dahil kikwintahin pa natin ang ating monthly rental. Kasi hindi pa kasama doon yung rental at saka yung sahod. So, mayroon kayo doong 60,000 gross profit per month. So, magkano ba talaga ay yung net natin? So, ngayon, since meron na tayong gross profit natin, kukumpute natin ngayon ang ating monthly expenses. Kasi yung sahod naman ng tao, may binta man siya o wala, fixed pa rin sa sahuran siya na magsahod pa rin tayo, di ba? Yung renta natin, kahit may binta man o wala, magsarado man kayo or open, magbabayad pa rin kayo ng monthly rental. Yung kuryente, nandyan pa rin, di ba? Fixed yan. Yung tubig. So, compute natin yan para ma-deduct natin yan sa inyong kita. So, since 30 days yan ang rental natin is in for monthly yan. Yung sahod is for monthly. So, tubig ay monthly din. Ang kuryente ay monthly din. So, kukunin natin ang total lahat na gastusin natin for the month. And then, i-divide natin yan in 30 days para makuha natin ang ating daily expenses. Yun ang bali i-deduct natin sa ating kita, sa daily natin na kita, para malaman natin kung magkano ang ating kikitain daily. Okay? So, magkano ba yung rental? Halimbawa, yung rental mo is 10,000 monthly. Kuha muna ko ng calcio. So, halimbawa guys, renta mo is 10,000 monthly. Gawin na lang natin 12,000. So, 12,000 plus, halimbawa yung sahod mo. Average lang natin, yung sahod ay 400 lang. Dito kasi sa karamihan, mostly sa Visayas, Mindanao, tawag natin yung minimum salary is 400. 400 times 30 days, that's 12,000. So, yung renta mo is 12,000 plus mo ng another 12,000. So, 24,000 na. So, since mabinta mo lang is 20 pesos to 30 pesos, hanggang 60 to 80 pesos, kaya na isang tao lang ang magmamanage sa inyong tindahan. Okay, so since pinag-usapan natin kanina ay 20 lang yung may binta mo, so isang tao lang dapat, kahit 50 or 60 piraso pa yung may binta daily, isang tao pa rin yung mabayaran mo. Meron na tayong 12,000 na renta, plus 12,000 na sahod ng tao for 30 days, plus pa tayo ng kuryente. So, kuryente natin ay nasa 2,500 to 3,000. So, gawin na natin 3,000 yung kuryente. So, 24,000 plus 3,000. So, kasama na lang natin doon yung tubig kasi yung tubig naman napakaliit lang siguro, nasa 100 to 200. So, gawin natin yung kuryente mo ay nasa 2,500. So, plus tubig na lang natin ay 300 to 500. So, gawin natin 3,000. So, nagiging 27,000 yung gross mo na monthly expenses.
So, divide natin yan by 30 days. So, divide by 30 days. Yung daily mo na expenses ay 900. Okay. Di ba? So, magkano nga yung compute natin kanina? Mayroon kang 2,000 na daily gross income sa pag makabenta ka ng 20 piraso. So, sa 20 piraso times 100 yung patong or yung markup mo, kita doon sa Kasi di ba yung binta natin is 280. Tapos yung cost ng ating lechon manok ay 180. So, meron tayong gross profit na 100 per piece. So, pag makabenta ka ng 20 piraso, meron kang 2,000 dahil 100 times 20 pesos, meron kang 2,000 a day. Di ba? So, less natin yung daily expenses mo. So, ano nga yun yung daily expenses natin? Yung total natin na rental, sahod, tubig, kuryente is 27,000. Divide natin ng 30 days, yun ay 900 pesos per day. So, 2,000 yung gross profit mo daily, less mo ng 900. So, 1,100 na lang ang iyong nito. So, 1,100 yung net na lang yon, di ba? So, times mo ng 30 days, times natin ng 30 days, so meron kayong 33,000 a month. So, ano yan guys? Yung sinasabi nating 20 piraso a day, yan ay very conservative na figure. So, sa 20 pieces a day, kikita ka pala ng 1,100 a day. Di ba? Yung 2,000 natin na kita, kinukuna natin ng 900 na daily expenses. So, meron ka ng 1,100 net daily yon. Times 30 days, so meron ka ng 33,000. So, siguro sa iba ay masyado na yung maliit. Kumbaga, kung nag-start ka na negosyo, baka sabihin mo maliit. Ang liit naman yung 33,000. Pero kung ikumpara natin sa nagtatrabaho dito sa atin, magkano ba ngayon yung minimum sahod? Sa Manila siguro 500. Or gawin na lang natin dyan sa Manila 600 yung yung sahod times 30 days. So 18,000. So malaki pa rin yung 33,000. Kung ikaw ay supervisor, sahod ka ng palagay na natin 1,000. So 30,000. So katumbas yun ng sahod ng isang supervisor or manager ang 33,000. Yung yung 20 pieces na lechon manok na naibenta mo. Kita mo yan, kikitain mo yan in 1 month. Katumbas yan ng manager or supervisor na sumasahod ng 30,000 a month. So, di ko alam kung magkano yung sahod ngayon ng ibang mga managers. So, alam ko meron din siguro manager at supervisor. So, kung nakwenta mo yan, depende na yan sa inyo kung malaki ba yan o maliit. Pero sa pag-start ng negosyo, kung halimbawa mayroon ka mayroon ka pang trabaho, huwag mo munang asahan yan yung 33,000. Baka gawin mo na yung doon lahat kukunin yung na gasto mo sa bahay. Kung kukunin mo yan yung kinikita mo dyan sa tindahan mo na bago lang bago mo lang pinuput up, siguraduhin mong ililista mo lahat. Dapat lahat ay recorded para malaman mo na yung tindahan mo pala ay kumikita ng ganito, ng 33,000 a month. Hindi mo lang kasi pag meron, yun doon ka kukunin lahat ng mga gastusin nyo, doon kukuha ng panggastos sa eskwelahan, sa bata, sa mga pagkain. Nako, di nyo mapansin, baka sabihin nyo, di naman kumikita yung tindahan mo. Para malaman mo na kumikita yung tindahan mo, kailangan mag-record ka. Lahat ng expenses mo dapat ay makita mo yan in a month para malaman mo na kumikita pala yung tindahan. Kasi pag wala na yung pera, nagastos mo na for the month, di mo na mabigyan ng halaga ng pera na yun dahil wala na, di mo na hawak dahil ginagastos mo yan. So kailangan i-record mo yan para malaman mo ang laki na pala ng kinikita mo. So yun ang kikitain mo sa isang lechonan
na nakabenta lang ng 20 pieces. Now, compare natin so sa actual talaga natin based doon sa mga partners natin diyan dito sa Cebu. Mayroon tayong partners na isang outlet niya ay bumibenta ng more than 100 tuwing Friday, Saturday, Sunday. At sa Monday to Thursday, makabenta siya more than 30 hanggang 50. So, ilan yung average daily sales niya dyan? Pag ganyan yung daily turnover ng binta niya or daily sales niya. So, sa isang pwesto lang yan. Dito sa Cebu, mayroon tayong partners na 4 or 3 yung pwesto. So, sa isang pwesto, kung mayroon kang isang pwesto na nag-average lang gawin na lang natin since magkabenta ka ng more than 80 to 100 yung weekends. Tapos weekdays, mayroon kang 30 to 50. Siguro safe na yan, sasabihin natin na average ka ng 40 pieces a day. Safe na yan. Conservative figure na yan. Kahit pag gawin natin 70 a day, pwede yan magiging average sales mo daily. Pero gawin na lang natin 40 pieces para para conservative pa rin yan. Okay? So, 40 pieces times, magkano ngayon yung natin, gross sa per piece na manok. 40 pieces times 100 is 4,000. Diba? So, 4,000, magkano yung natin daily na expenses? Yung net, yung 27,000 divided by 30 days. Yung gross natin sa sahod, renta at tubig, kuryente. So, meron tayong 900 per day expenses, di ba? So, 4,000. 40 pieces times 100. So, that's 4,000 times. 4,000. Less natin yung 900 pesos daily mo na expenses. Less natin ng 900. So, meron tayong 3,100 net. 3,100 net na yun ang pag-usapan natin. Times natin ng 30 days. So, meron kayong 93,000, guys. So, ganun kalaki ang posibleng kikitain mo sa isang pwesto. Lalong-lalo na kung talagang maganda yung pwesto mo. Nangyayari yan dito sa Cebu. Meron din tayong pwestong ganyan. Na ganyan yung volume. And then, sa mga baguhan nating partners, meron din silang ganyan na mga pwesto. So, halimbawa, ito ngayon, meron kang average 40 pieces a day times 3,1. So, meron kang net income na 93,000. Di ba? Malaki na yon. Siguro mayroong OFW na sumasahod ng 100,000. Nag-range yan ng 50 to 100,000 na OFW. Kaya pala yan dito. Sa isang outlet lang yan, 93,000. So, gawin na lang natin, halimbawa mayroong, bumaba yung, kasi yun talaga yung average niya eh. So, kung conservative, hindi siya 93,000, maging 80,000 yung kita niya, net. Malaki pa rin yun, guys. Malaki pa rin yun. Kung hindi sa 70, gawin nating 60. Di ba? Malaki pa rin yun. So, yung pinag-usapan natin, guys, ay isang pwesto lang yan. Isang tindahan lang yan na kita mo. So, lagi ko yung sinasabi dito na itong negosyo natin ay number game ito. Kung kumikita ka sa isang outlet ng, dito ngayon ay competition natin ay 93,000. Huwag na lang natin pag-usapan yung 93. Kumaga, instead na kumikita ka ng 93, dito tayo sa mababang conservative figure pa lang. Balik tayo doon sa 20. Di ba? So, kung mayroon ka lang 30,000 a month or mayroon kang 40,000 a month, pag mayroon kang 3 outlet na ganyan yung kita, 120,000 more or more, di ba? Malaki na rin yun. Number nevertheless, guys, kinukompute natin dito, gumagawa tayo ng mga figures, mga maliliit na figures yan kinukuha natin. Instead ng makabenta ka ng 40, 50, 100, ginagawa natin dito, yung computation natin ay 20 lang or 30 lang. Para sigurado kayo na hindi natin binubloat ang ating figure para malaman nyo na kahit pala makabenta ako ng ganyan, kumikita na pala ako. So, sa mga times na yung malaki yung sales mo, malaki ng volume mo, bonus na yan. Ang kinukompute natin dito ay yung maliit lang, o conservative figure lang, at kumikita na pala kayo.
So, ganyan natin i-compute para sigurado kayo na ganyan pala yung kita natin bawat pwesto. So, ang gagawin lang natin para lalaki yung natin, gusto mo mag-target ka ng 100,000 a month, pag mayroon ka ng 30,000 a month or 40,000 a month sa isang pwesto, gawin mo lang 3 pwesto para magkaroon ka ng 100,000 to kahit 200,000. Tandaan nyo guys, yung kinocompute natin dito ay sobrang liit, below sa ating daily average, di ba? Nalaman, kita nyo naman, di ba? Kinocompute natin. Below sa average na binta. Para sigurado kayo na hindi tayo nagpa-palaki ng figure. Para So, halimbawa, kung meron kayong sa isang outlet, meron kayong kita na net na 40,000. Net ha? 40,000. Yung puhunan mo is 200,000. In how many months mabawi mo yon? 200,000 divided by 40,000 a month. So, in 5 months time, bawi na ang inyong puhunan. So, pero during that time, yung first 5 months, wala ka pang sahod. Baga, pinapabalik muna natin yung kapital. Nagsweldo ka, nagrenta ka. Yung kita mo doon, pabalikin natin yung kapital. So, in 5 months time, na kumikita ka ng 40,000 a month, that's 200,000. So, in 5 months time, bawi na yung puhunan mo. Di ba? So, yun ang sinasabi natin, return of investment. Yung return of investment mo ay nakukuha within 5 months. So, hindi yan, guys, hindi yan guaranteed naman sa hindi naman guaranteed yan lahat. Unless meron kang 3 outlet hanggang 5. Imposible naman yan, yung lahat outlet mo, lahat ay gano'n naman. So, hindi naman natin sinasabi na lahat na outlet ay malakas. Pero sa 3 outlet mo, imposible naman na sa first outlet. Kung sa first outlet mo ay mahina, alam mo na yung discard, alam mo na lahat, and then paggawa mo ng second outlet, ganun pa rin mahina. Imposible yan, hindi nangyari yan sa atin. So, mayroon talagang malakas na outlet. So, dahil alam mo na yung negosyo, alam mo na yung pasikot-sikot, so hanap ka ng magandang pwesto, sigurado na. Yung 30 a day, 40 pieces a day, 50 pieces a day, sisiyo lang yan. Kahit 70, kayang-kaya yan. So, sa atin na meron tayong 3, 4, 5 outlet, yung 100 daily ay kayang-kaya niya yung average mo na binta. So, as I said, ang dito guys, ang labanan dito ay paramihan ng outlet. Challenge ko lang kayo na gagawa kayo ng 3 outlet. So, kung 3 outlet yung gagawin nyo, that's 600,000 na puhunan. Pero kung wala pa kayo dyan, yung 600,000, dito muna kayo simula sa 100,000. 200,000 na puhunan. Which is, kung susurtehin yung pwesto nyo, maganda yung takbo or, di ba, i-guide ko naman kayo. In 5 months time ay mabawi na yun. So, you can roll that again. Another 200,000. In 5 to 6 months, another kapital na naman. So, yung kita mo, i-roll mo. So, by 6 months, mayroon ka ng another outlet or second outlet na pwede rin kikita ng same. So, since dalawa na yung outlet mo, and then sinuswerte ka sa first outlet mo na kumikita ng ganon, pangalawang outlet ganon pa rin. So, doble na yung kikitain mo. Instead nakikita ka ng 40, so 80 na. So, madali na lang yung third outlet mo. Actually, sa isang taon ay kaya mong, kung susurtein ka, maganda yung mga pwestong ginagawa mo dahil talagang inistudyuhan mo talaga, inistudyuhan natin, kaya yung 3, 4 na outlet isang taon. At nangyari na yan sa ating partners dito. A good example dyan ay si Sir John Lawrence at saka si Don Franco. Meron silang tag-4 na outlet. And then, nakuha nila yan in 1 year. So, yung mga kinukompute natin ay more or less ganon sa kanila. Pero, yung kinukompute natin ay conservative lang. Okay. So, yun, para yun sa mga nagtatanong, para sa mga baguhan, at review din yan para sa mga partners natin na, kumbaga, kailangan nyo mag-refresh. So, yan ay para sa inyo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-partners nationwide. And then, sa ating mga baguhan na nag-inquire, para din po sa inyo yan. Para sa inyong para magkaroon kayo ng linaw kung paano ang negosyong lechon manok.
hanggang dito lang po muna. Magandang gabi po sa inyong lahat.